gitna ng mga headline na nagbabago sa mundo, dalawang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw. Si Donald Trump sa kanyang dramatikong pagbabalik sa White House at si Elon Musk, ang tanyag na visionary na nasa likod ng Tesla, SpaceX at Starlink. Sa kanilang alyansa, nagtatakda sila ng bagong direksyon para sa Amerika. Isang direksyon na hindi lamang magbabago sa ekonomiya at teknolohiya ng Estados Unidos, kundi magkakaroon din ng malawakang epekto sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na ang Pilipinas. Ngunit sino nga ba si Elon Musk sa bagong kabanata nito? Siya ba'y tagapagtaguyod ng pagbabago o isa lamang oligarkong gumagamit ng kanyang kayamanan at impluensya upang makuha ang kapangyarihan? At paano naapektuhan ng kanilang alyansa ang mga Pilipino mula sa ekonomiyang hanggang sa ating personal na buhay? Hawakan mo ang iyong atensyon dahil sa artikulong ito, titignan natin ang mas malalim na kwento ng kontrol, manipulasyon at teknolohiyang nagbabago sa ating mundo. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ang pagbabalik ni Donald Trump sa White House ay hindi lamang isang simpleng political comeback. Sa pagkakataong ito, isinama niya si Elon Musk bilang kanyang pinakamalapit na kaalyado. Sa halos $200 million na kontribusyon ni Musk sa kampanya ni Trump, malinaw na hindi lamang siya isang taga-suporta, siya rin ay isang kingmaker. Sa ilalim ng administrasyon Trump-Musk, si Musk ay binigyan ng titulo bilang co-chair ng Department of Government Efficiency o DOGE. Ano ang kanyang layunin? I-streamline ang gobyerno, alisin ang red tape at bawasan ang budget ng gobyerno ng hanggang $2 trillion. Ngunit ano ang kapalit? Ang kontrol ng gobyerno ay tila lumalapit sa kanyang mga proyekto mula sa Tesla hanggang SpaceX, Neuralink at Starlink. Si Elon Musk ay kilala sa mga revolusyonaryong teknolohiyang kanyang dinala sa mundo, ngunit sa ilalim ng alyansang ito, ang kanyang mga proyekto ay nagiging kasangkapan ng kapangyarihan. Halimbawa, Tesla at electric vehicles. Isipin ang mga self-driving cars ng Tesla na nandito na ngayon sa Pilipinas. Maginhawa ngunit may kakayahang kontrolin ng remote. Sa maling kamay, maaaring gamitin ito upang limitahan ang kakayahan ng tao sa paggalaw. Pangalawa, Starlink at internet control. Ang Starlink na nagdadala ng internet sa mga liblib na lugar ay isang napakalaking hakbang para sa koneksyon. Ngunit sino ang may control sa data na dumadaloy dito? Ang teknolohiyang dapat nagdadala ng kalayaan ay maaaring maging rehas ng pagsubaybay. Pangatlo, Neuralink at pagkontrol ng isipan. Ang brain implants ng Neuralink ay maaaring magdulot ng malaking revolusyon sa medisina. Ngunit paano kung ito'y gamitin upang manipulahin ang ating pag-iisip? Sa isang mundo kung saan ang teknolohiya ay nagiging extension ng tao, ang kontrol nito ay nagiging banta sa ating kalayaan, mga kaibigan. Ang alyansang Trump at Musk ay may direktang implikasyon para sa mga Pilipino, lalo na't ang bansa natin ay mabilis na yumayakap sa modernong teknolohiya. Narito kung paano. Number 1, ekonomiya at trabaho. Maaring magdala ang Tesla, SpaceX at Starlink ng mga oportunidad sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng mga bagong trabaho, posibleng mapunta ang malaking kita sa Amerika habang ang mga Pilipino ay nanatiling mababa ang sahod. Pangalawa, teknolohiya at seguridad. Ang Starlink ay maaaring magbigay ng internet sa mga liblib na lugar ng Pilipinas, ngunit sino ang may access sa data? Sa bansang mahina ang regulasyon sa privacy, maaaring gamitin ang teknolohiyang ito
upang magmanman sa ating mga Pilipino. Pangatlo, relasyong pangmilitar. Sa tensyon sa South China Sea, maaring gawing strategic hub ng Amerika ang Pilipinas. Ang implikasyon, posibleng tumaas ang presensya ng militar sa bansa na magdadala ng benepisyo, ngunit sabay ding magpapadya ng panganib laban sa soberanya ng ating bansa. Ang divide and conquer ay isang lumang taktika, ngunit sa digital na panahon, mas epektibo ito gamit ang teknolohiya. Sa social media halimbawa, ang mga algorithm ay dinisenyo upang hatiin tayo. Sa halip na magkaisa laban sa mas malaking banta, tayo'y abala sa mga isyong hindi dapat pinag-aawayan tulad ng politika at relihiyon. Ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa na may pinakamataas na paggamit ng social media ay kabilang sa mga pinaka-vulnerable. Sa bawat click, scroll at post, maaring hinuhubog na ang ating pananaw nang hindi natin namamalayan. At oo mga kaibigan, kabilang na dito ang politika. Hindi nyo ba napapansin ang algorithm ay pinag-aaway-away tayong mga Pilipino? At nandito ang sinasabi nilang pro Duterte, pro Marcos, pro gobyerno, pro Leni at napakarami pang pro. Ngunit ang may kagagawan nito ay ang algorithm na siyang nagbibigay sa atin ng mindset na dapat tayong pumabor lang sa isang pagkatao. Sa Efeso 5 verse 15 to 16, kahit mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay, huwag tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng matatalino na ginagamit ng lubos ang bawat pagkakataon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ang kasaysayan ay puno ng halimbawa kung paano ginagamit ng mga makapangyarihan ang teknolohiya upang kontrolin ang mga tao. Ngayon, ang parehong banta ay nasa ating harapan. Bilang mga Pilipino, kailangan natin maging mapanuri at mapagbantay upang hindi tayo maging biktima ng manipulasyon. Ngayon, tanungin ulit natin ang ating sarili. Sino nga ba si Elon Musk sa panahong ito? Siya ba'y bayani ng teknolohiya o bahagi ng mas malalim na plano upang manipulahin ang buong mundo? Sa bawat hakbang ng alyansa niya kay Trump, mas nagiging malinaw ang sagot. Ang tanong, ano ang gagawin natin? Ang Pilipinas ay nasa gitna ng mabilis na pagbabago, ngunit nasa ating mga kamay kung paano natin haharapin ang mga hamon. Huwag nating hayaang kontrolin tayo ng teknolohiya. Gamitin natin ito upang palakasin ang ating kalayaan, hindi upang gawing kasangkapan ng kontrol ang ating buhay. Ang hinaharap ng Pilipinas ay nakasalalay sa ating mga desisyon ngayon. Ang tanong, handa ka na bang kumilos, kaibigan? Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat, Panginoong Diyos, sa mga impormasyon patungkol sa kasamaan ng mundo. May mga potensyal, Panginoon, na kami po ay mabibenepisyo sa pakikitugon sa teknolohiya. Ngunit sa kabilang banda, may masamang dulot ito para sa amin. Tulungan kami, Panginoon, ibalanse ang aming buhay at naway ibigay ang aming buong puso at pagtitiwala lamang sa aming Panginoon Jesucristo ngayon at magpakailanman. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa inyo pong pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa. Patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang isa mo tiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.